Ako po pala si Lisa Gengiano at ngayon ating tatalakayin ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas. Alam naman natin na maraming taon o matagal na taon na tayo nagkaroon ng wikang pambansa dito sa Pilipinas. Kung tutusin, hindi sana tumagal ng mahigit na 3 taon at natupot ang ating pagkakalipin kung noon pa mang unang taon na pananakop na ay may isa ng malawak na wikang naunawaan at ginagamit ng mga nakakaraming Pilipino. Noong 1935, pinatupad na ang Kongreso ang siyang gagawa ng hakbang upang mapatibay at mapaunlad ang ating wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral sa katutubong wika na ayon sa Section 3 at Artikulong 14. Noong 1973 ang Artikulong 15 Section 3 na dapat ipahayag sa Ingles at Pilipino ang dapat na wikang opisyal at isalin ang bawat dialektong sinasalita na mahigit sa 50,000 taong bayan sa Kastila at Arabic. 1973 Artikulo 15 Section 3 ang Pambansang Asambleya na siyang nagbigay hakbang tungo sa pag-unlad at formal na adopsyon ng panlahat ng wikang pambansa na makikilala ng mga Pilipino. Noong 1972, nag-atas si Pangulong Marcos ng isang batas na tinatawag na Artikulo 15 Section 3.1 ng Surian ng Wikang Pambansa na upang isalin ang saligang batas sa wikang sinasalita na may 5,000 mamamayan. Mas pinatibay ng bagong konstitusyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng Artikulo 14, Section 6 at 8, nakapaloob sa Section 8 na dapat payabungin at pagyamanin pa ang salit na umiiral ng wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. At nakapaloob din sa Section 8 na dapat isalin ang pangunahing wika sa panlilihiyong Arabic at Kastila. Noong November 9, 1937, itinalaga ng SWP ang Tagalog bilang saligan ng wikang pambansa at pinatibay sa linsulod ng Batas Commonwealth BLG 184 dahil halos lahat ng nakatugon ang batas nito. Noong December 30, 1937, ang wikang pambansa na batay sa Tagalog na ipinahayag ni Pangulong Quezon na siya ring dahilan ng ating wika noon ay nababatay sa Tagalog dahil sinunod nila ang Batas Commonwealth BLG 184 sa pamamagitan ng tagapagganap ng BLG 134. Bakit naging batayan ang wikang Tagalog bilang wikang pambansa? Dahil nahahawig sa maraming wikain sa bansa ang wikang Tagalog. 9 hanggang 10,000 salitang katulad ng wikang Tagalog. Magkahawig ang pagbigkas at pagbaybay ng wikang Tagalog sa ibang wikain. Ang Tagalog ay mayaman sa salitang paglalapi at pagtatambal at madali itong pag-aralan. At noong Agosto 13, si Jose E. Romero ang isang inalabas ang kagawarang edukasyon ang kautosang pangkagawaran ng BLG 7 na ang tukuying wikang pambansa sa salitang Pilipino. Definisyon ng wikang Filipino sa 1996, ang katutubong wika ang siyang ginagamit sa buong Pilipinas bilang wikang komunikasyon sa etnikong grupo. Ng 1987, ang SWP ay naging KWF na ngayon tinatawag nating Komisyon sa Wikang Filipino na inilabas ng Artikulong 4, Section 9 ng Konstitusyon na dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina, magsasagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para kanilang pagpapaunlad, pagpalaganap at pagpapanatili nito. March 16, 1917, ang Pangulong Marcos ay naglagda ng kautosan ng tagapagpagganap bilang 304 na nagpapanatili sa surian ng wikang pambansa na siyang magpapalinaw ng mga may kapangyarihan at tungkulin na ito. At noong November 30, 1936, mas pinatibay ng Batas Pambansa ang Batas Commonwealth bilang 184 na siyang lumikha ng surian ng wikang pambansa at para sa maisatupad ang layunin at tungkulin nito.
Noong Abril 1, 1940, binigyan ng pahintulot ang paglimbag ng isang diksyonaryo at isang gramatika ng wikang pambansa. Itinakda rin ito na simula Hunyo 1940, pagsisimula sa pagturo ng wikang pambansa sa Pilipinas sa lahat ng pribadong paaralang bayan na ibinaba ang kautosang tagapagpaganap bilang 263. April 12, 1940, si George Bacubo ang pagtuturong pambayan ang isang kautosang pangkagawaran. Ito ay sinundan ng isang circular na bilang 26 serye 1940 na siyang ang patnugod ni Celedonio Salvador na ang pagturo ng wikang pambansa ay sinimulan muna sa mataas na paaralan at sa bago sa paaralang normal. At ang Hunyo 1974, nilagdaan ni Juan L. Manuel ang pagpapatupad ng patakarang edukasyon bilingual sa mga paaralan na magsimula sa taong panuruan sa 74 hanggang 75 alinsunod sa Saligang Batas 1972. Ito ay tinatawag ng kautosang pangkagawaran bilang 24. Noong Hulyo 21, 1978, ibinaba ang kautosang pang-ministre bilang 22 na si Juan L. Manuel ang ministro ng edukasyon na siyang naglagda at nag-utos ito na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum ng padalabuhasang antas na magsimula sa unang semestre ng taong aralan 1974 hanggang 1980. Isinasaad nito na ang lahat ng pangmataas na edukasyon ng institusyon ay magbukas maliban sa mga kursong pangtuturo sa 12 unit lamang. At noong 1966, nagtatadhana ng siyam na unit ng pangangailangan ng Pilipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabagong subskripsyon at nilalaman ng mga kurso sa Filipino na sining pagkikipagtalastasan. Sa Filipino 2 naman ang pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina at sa Filipino 3 naman ay retorika. Ortografiya. Ito ay representasyon ng mga tunog ng wika ng mga nakasimbolo tulad ng alpabeto. Ang pangunahing layo ng ortografiya ay para makatulong sa epesyenteng pagbasa at pagsulat. At noong 1987, ang kautosang pangkagawaran ng BLG 81, nirekomenda ng wika sa Pilipinas na ang dating SWP ngayon ay ang KWF na nilagdaan ni Kalihim Quezon sa batas nito ang nagtagda ang bagong alpabeto at patnubay sa pagbaybay ng wikang Pilipino. At noong 2001 naman, ipinalabas ng Komisyon ng Wikang Pilipino ang 2001 Revisyon ng Ortografiyang Pilipino at Patnubay sa Spelling ng Wikang Pilipino upang mapabilis ang standardisasyon at ekwalisasyon ng wikang Filipino. At noong 2006, sinusustende ng Komisyon ng Wikang Pilipino ang 2001 na revisyon ng Ortografiyang Pilipino at patnubay sa spelling ng wikang Pilipino at nagsagawa ng mga pananaliksik at hanggat wala pang nababalangkad ng mga bagong tuntunin ang patnubay sa spelling wikang Pilipino ng taong 1987. At noong 2009, tuluyan ng sinantabi ang 2001 na revisyon ng ortografiya, pagamat anumang tuntunin sa 1987 at 2001 na hindi binago sa 2009, gabay ay mananatiling ipatupad dito. August 12, 1986, si Pangulong Corazon ang naglagda ng proklamasyong bilang 19 na kumikilala sa wikang pambansa na gumawa na napakahalagang papel sa himagsikat, pinagkislab ng kapangyarihan bayan na nagpunsod sa bagong pamahalaan. At dahil dito, pinahayag ng taon-taon ang panahon ng Agosto 13 at 19, araw ng pagsilang ni Pangulong Quezon, ay tinuring ng ama ng wikang pambansa na dapat ipagdiriwang ng lahat ng mamamayan sa buong bansa sa pangunguna ng mga pamahalaan at mga paaralan, gayon din ang mga lider ng iba't ibang larangan. At noong Hulyo 1997, proklama bilang 1041, ipinalabas si Pangulong Ramos bilang opisyal na pagdiriwang ng buwan ng wika sa bansang Pilipinas.